Hello, good afternoon. Yan, papunta na naman tayo ng work. At be with me guys, kwentuhan tayo. Ito ang daily routine ko dito sa US. Monday ngayon. At pasok na tayo sa work. Ayan, ito yung tinitirahan namin dito. Kunti lang mga bahay. 6 lang na bahay. Dito. Medyo makulimlim yung hapon. Ayan. March 25, 2024. Ayan. Samahan niyo ako sa pagmamaneho habang ako'y nagpapunta ng ako'y dahil sa lakas ng hangin tumumba yung trash can. Kasi nga Lunes dito banda sa amin yung pagkuha ng mga basura. Ayan, may ano kasi yung araw ng pagkuha ng mga basura. So ayan. 5 minutes drive makakarating na doon sa mismong city talaga yung mga maraming groceryhan na ano, yung mga bilihan. Ayan, yung pasok ko 3 PM to 11:30 PM. Kaya midnight na ako nakakarating sa bahay. Ayan. Medyo mahangin ngayong araw na to. Diba? Yung pinapasukan ko isang malaking kumpanya dito. May ano siya, may membership $110 1 year dun sa ano plus member, saka 55 dun sa regular. So hindi ka makakapunta doon o makakapamili kung hindi ka magbayad ng membership. Dami kong experience sa ano kasi ito yung una kong work dito. Tsaka yung ang dami kong experience sa mga kasamahan, sa mga members na alam mo yung mga tinatanong nila na hindi ko alam kasi wala sa atin. Tsaka hindi ko naman kinakahiya na ako'y Bisaya. Tsaka kahit pa paano marunong ako mag-English, pero alam mo yung matigas yung English ko. Kahit nga ngayon tinutuwid pa rin ng asawa ko yung English ko. Tsaka hindi naman ako professional na talagang master mag-English. Kaya yun, ang dami kong yung nakasalamuha o na mga races, yung kumbaga yung mga tao na ang tingin sa'yo kasi Asian ka, ganun ka lang kababa, tapos tingin lang sa'yo dahil Pilipina ka, yung ang baba talaga ng tingin, lalo na sa mga yung mga ano na kulay ng tao. Kasi dito sa US kasi grabe talaga pagdating sa race. Parang
dito ko lang natagpuan yung ano, yung grabe, yung kumbaga dahil sa kulay mo, saan kang bansa, yung ganon. Ang dami ko nang napuntahan. Napunta na ako ng Middle East, napunta na ako ng Morocco, tsaka tagal ko sa Hong Kong, pero hindi ko pa nasubukan yung mamit ng isang tao na racist sila. Pero dito sa US, grabe talaga. So mga mabilang ko na talaga sa kamay ko yung ano, yung pinatawag yung manager ko na nare-reklamo sila. Pero hindi naman naniniwala yung mga manager ko sa reklamo nila. Kasi nga tingin sa akin ano, Pilipino lang, ganun. Tapos mababa talagang tingin nila sa Asian. Kaya ang daming nangyayari na mga yung binubugbog na mga Asian dito kasi nga mababa ang tingin nila. Tsaka yung naranasan ko sa mga kasamahan ko sa work na yung masyadong yung kulay nila basta hindi ko na lang babanggitin kasi bawal dito banggitin. Ano sila, yung tamad, kasi yung hindi ka man lang nila tulungan, na basta gusto lang nila yung oras lang nila, pag natapos wala na. Hindi sila nag-iisip na ano, na ay binabayaran ako, basta ikot-ikot lang sila, nag-cellphone, at saka ano, basta punto sila ng break room ng ilang minuto, labas sila ng building kasi hindi naman na-monitor eh. Tapos makikita mo na lang yung ano nila, yung area nila hindi na tatapos, walang output. Tapos ewan ko, siguro ewan. Tapos ang ayaw ko pa dito sa US kasi yung alam mo yung taxes mo napupunta lang sa mga tamad na tao. Hindi sila nagtatrabaho kasi nga umaasa sila sa mga ano, sa government pala. Doon sila umaasa. Kaya millions of na mga Amerikano yung mga umaasa sa gobyerno ng pagkain nila, pangangailangan nila. Siyempre kami na talagang tudo talaga yung ano, pagtatrabaho para makaipon, saka may pambayad sa maraming bayarin. Tatrabaho ko talaga kasi ewan ko, may mga kasamahan ko nga mga supervisor, pero may mga ano sila, yung tinatawag na suporta galing sa gobyerno, foods tamang tawag dito. Pero hindi ko nga sukat akalain paano sila nakakuha ng ganun, na kung nung sinerch ko, nakita ko naman doon na ano, na $1,200 lang yung monthly na income. Eh yung mga supervisor, magkano na yung isang oras? Malalaki, pero may mga card sila ng ganun. Tsaka pag marami kang anak dito, malaki ang nakukuha mo. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, ayoko ng ano, yung dito talaga tumira, kasi nga ang daming mga ano dito, mga tamad na tao dito sa US. Kaya nga tinatawag na milk and honey, kasi nga pag magtiyaga ka talaga o masipag ka magtrabaho, talagang ano, talagang makakaipon ka talaga. Kahit marami pa yung bayarin, pero makakaipon ka talaga ng pera. Kasi marami naman trabaho, kaya lang yung mga ibang tao ayaw magtrabaho. Tamad nga, kasi nga lumaki sila sa pamilya na ano, na naghihintay ng pera na galing sa gobyerno. Ang daming mga disadvantages at saka advantages pag dito ka sa US. Alam ko yung mga Pilipino na ano, na yung
nagtatrabaho dito na may mga kasamang yung alam na nila yun kung sino yung mga tinutukoy ko. Yung palit-palit ng buhok, pahaba-haba ng mga kuko. Yun ang tinutukoy ko. Tsaka sila talaga yung pinaka yung mapagmalaki. Kasi dumaan ako nung una-una talaga na trabaho ko yung taga-arrange sa mga libro, taga-stock ng mga libro, tapos taga-tupi ng ng mga damit, taga-tupi, tapos yung taga-display ng jewelry hanggang ngayon naman yung trabaho ko dati yun ang una. Tapos kasi tumaas ang rate ng cashier, nag-cashier ako ng ilang buwan. Tapos pagkatapos ng cashier, ako members specialist kasi medyo malaki ang rate nila. Tapos ang dami kong nahuhuli kasi na nagnakaw. Doon ako sa may exit door kasi nga i-scan mo yung mga nila, yung binibili nila kung mayroon mang hindi nila na-scan. Tapos yun, marami akong nahuli na mga ganun na na mga members. Kaya sabi ko sa asawa ko, lilipat ako ng department kasi natatakot niya ako baka mamaya yung mga nahuli ko ipapahiya ako or abangan ako dun sa labas ng daan, sa labas ng tindahan ng store, tapos anong gawin sa akin. Yun, nagpractice ako, kinausap ko yung isang manager sa merchandising department, kinausap ko na lilipat ulit ako doon sa merchandising at magpractice ako na ng forklift para mas malaki yung sahod. Ayun, sa awa ng Diyos nakapasa naman ako dun sa pag-drive ng forklift. Tapos yun, nag-drive na ako ngayon ng forklift. Yun nga lang, yung oras ay hindi maganda yung oras kung tutuusin kasi yung first shift 4 AM hindi ako pwede 4 AM kasi si David dumarating alas 11 na ng gabi. Siyempre wala nang ilang oras lang ang tulog ko, kailangan ko magising ng 2 AM noon. Ilang oras lang ang tulog ko noon, kaya ang pinili ko na lang 3 PM to 11:30 PM kasi at least pagdating niya mauna siya, tapos ako na naman ang darating. So yun na nagustuhan ko naman sa katagalan, okay na rin. At nasanay na rin ako na na ganong oras ang uwian, kaya okay na rin. Ang dami ko talagang experience sa trabaho dito sa US. Ayan, dito na tayo sa pinapasukan ko.